Hello mga master, kumusta? Dilas the Lord po at welcome po sa aking channel. Ngayon mga master, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng pattern ng teacher's uniform mga master sa pambabae mga master. Sa uniform ito sa araw ng Lunes, ito siya, araw ng Lunes at araw ng Martes. So ito yung ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng pattern. So kung hindi nyo pa napanood yung part 1, mas maganda kung mapanood nyo na rin yung mga master. I-click nyo na yung aking channel, tapos click videos, tapos scroll nyo lang pababa master, hanapin nyo yung how to make pattern for teacher's uniform to 2021 part 1, kasi itong mga master ay part 2 ito at mayroon pa namang part 3 at sana mapanood nyo rin ito lahat mga master. So ito na, start na tayo. Ayan, lusin natin yung camera. Ayan ang ating uniform ng ating teacher Martes at Lunes yan mga master. So ito ang ating ano ngayon mga master, ating measurement. Ang ating length ay 22, shoulder 15, armhole 16, bust 34, waistline. Itong waistline mga master, sa figure to mga master, no? Kasi dalawa kasing pagkuha ng waistline. Waistline para sa upper at waistline naman para sa lower. Ito yung sa mga blouse pag upper, mga blouse barong, mga coat. Meron namang waistline para naman sa pants, saka skirt. Ayan siya. Tapos ito yung ang ating hips, hindi ko nalagay, yan ko lang, dagdag ko lang. Ang ating hips ay 35. So ayan, ating hips ay 35. Back figure 14.5, front figure 15, bust point 10, bust distance 7. At sa ating sleeve length naman ay 6, arm width ay 21. So ito yung ating measurement ngayon kung paano gumawa ng pattern ng teacher's uniform sa Lunes at Martes schedule mga master. So ito sa start na tayo. Unahin na natin itong Lunes mga master na schedule, kasi halos pareho lang naman ang design nito para ano siya. So una, ang gagawin natin, kasi parts, hiwalay kasi ang gagawin natin parts ng back at saka sa front. So unahin natin yung back parts mga master. So ito siya. So una, maguguhit tayo ng itong pattern na ito mga master ay ano ito, ayan, hiwalay ito ay ano sa buo, ay ito siya. Ngayon, ang unang gawin lang natin, ipo-fold lang natin siya kasi back naman ito eh. Ayan, ipo-fold lang natin. Tapos, maglalayan lang tayo mula dito sa baba ng 2 inches. Ayan. Ito yung ito natin start ng ating measurement. Tapos, dito na tayo mag-start sa ating pagkuha ng length. Ayan siya. So dito tayo mag-start ng start. Ayan. Ang unang kukunin nating measurement, itong length. So ang length ito ay 21. So ito siya. 22. So ayan siya. Tapos ang susunod nating kukunin measurement, steady lang ang ating tape measure. Ang susunod nating kukunin ay ang ating back figure. Ito siya, 14.5. So dito siya, 14.5. Ayan. Tapos ang kukunin naman nating sunod naman na kukunin itong bust point. Ayan, ito siya. Bust point na 10. So ito yung 10. Ayan. At pagkatapos, itong isusunod natin armhole. Ang armhole niya ay 16. So itong 16 na to, i-divide natin ito ng 2. So ang sagot niya ay 8. So ito siya. Ito yung ating bust. Ito yung ilamark natin, 8. Ayan siya.
Tapos, ito na yung ilalay natin itong nagwitan ito ng vertical line mga master. Ito, at saka ito. Ayan. Sa ating square mga master. Ito. Pagkatapos natin guhitan ito, mag-measure na tayo sa shoulder. Ang shoulder natin ay 15. So, ito 15 siya. So, dito, mark tayo ng 3 inches, standard sa pambabae, 3 inches to 3 and 1/4 para sa neckline. So, ito, sukat tayo dito mula dito, pag ganun mga master, ng 3 inches or 3 and 1/4 para sa neckline hole. So, ito, magawa ako ng 3 and 1/4. Ayan, 3 and 1/4. Tapos, pag ganyan mo dito, ilalay mo ito, sukat ka naman dito ng 1 inch. Mula dito hanggang dito, 1 inch. Ito siya. Ayan, 1 inch. Tapos, ito na yung i-round mo sa i-curve. Pwede mo sa i-ganyan. Ayan. O di kaya, kung mayroon ka nito, ano mo lang siya. Kung mayroon kang T-curve, ito gamitin mo. Ayan. Tapos, dito ka na magsukat ngayon ng 15. Dito, sa shoulder niya ng 15. So, itong 15 na ito, divide natin ito ng 2. Magiging 7 and 1/2 ito. So, ito siya. 7 and 1/2. Ayan. Tapos, kung pwede naman, ito, mula dito, dadaw lang tayo ng 1/2. Ayan, ayan siya. 1/2 yan siya. Ito yung i-connect naman natin, ilalayin dito mga master, ganyan. Sa upper shoulder. Ayan, ito yung shoulder sa back parts. Ayan. So, ayan na siya. Tapos pagkatapos nito, ito na naman natin kukunin. Itong bust, waistline, saka hips. Dito tayo magsusukat. Ito yung bust, ito yung waist, ito yung sa hips. So, ditong bust natin, dahil mayroon tayong ising, kasi flat measurement ito mga master, magdadagdag ako dito ng 2. Sa waistline, sa bust, magdadagdag ako ng 2. At sa hips sa waistline naman, magdadagdag ako ng 1 inch para sa allowance. Ito naman para sa 1 inch. So, magiging bust natin, bust ay 36. Ang waistline ay 28. Ang hips naman ay 36. So, ito na siya mga master. Kasi nagdagdag na ako ng para sa easing or allowance. So, kung hindi nyo pa alam yung paano maglagay ng easing o allowance, i-click nyo na aking videos, tapos scroll nyo lang, hanapin nyo lang doon yung easing or plusing ng blouse mga master, or sa blouse or blazer, kasi nandun na yun sa aking video mga master, na upload ko na yon. So ito na, tutuloy na natin. So ang ating bust ngayon ay 36. So ang 36 i-divide to ng 4 is, ang result niya is 9. Ayan siya, ito siya sa ating tape measure. 9. So dito tayo magsusukat ng bust. Ito kasi yung kunan natin sa armhole katot sa bust. Ito kasi yung bust point natin mga master, natin kanina. Ito, bust point. Dito tayo mag-start ng itong 36. So dito tayo mag-mark ng 9. Ayan. 9. So, kung paano para hindi kayo mahirapan mag-divide itong 6, gamitin nyo yung tape measure nyo, i-fold nyo lang ng 2 fold. Ayan. Pag makuha nyo yung 2 fold, pag ganyan, yun yung maging result niya. Sa ganyan, ito. Ayan sa ito. Yung 9. Kung hindi naman, kung marunong naman kayong gumamit ng square, ito yung square, dito nyo makikita, ayan, ang result yan is 18. Kung i-divide lang kasi natin ito ng 2 so 36 divide 2 is 18 siya. So mas mabilis-bilis kung dito sa square tayo titingin. Kung hindi niyo pa alam kung paano gumamit ng square, hanapin niyo na aking tutorial video diyan na how to use square in pattern making para mas mabilis-bilis kayong mag-pattern mga master kung marunong na kayo nito. So ito yung ating mark kanina, 36, o divide natin ito ng 4 is 9. Tapos sa waistline naman na 28, divide naman natin ng 4 is 7. So ito siya, 7.
Ayan, 7. So, 14 kasi ito mga master kasi si square ako gumagamit. So, ito yung 7. Dahil sa style nito mga master, meron kasi itong dart mga master sa front at saka sa back. Magdagdag tayo ng 1 inch. Ayan, ito yung 1 inch. Ayan siya. So, ito yung 7. Nagdagdag tayo ng 1 inch para sa dart natin mamaya dito sa gitna. Tapos, ito namang sa hips na 36. Divide ito ng 4 is 8. 9, sorry. So, pwede ka mag-start dito ng measurement dito sa mismong line na ito. Pwede ka rin umakit dito ng kahit mga 1 inch. Okay lang yan siya. Ayan. So, ito yung 36. Ayan. So, 9. So, ayan. Ito siya. Ngayon, ito na yung mga mark natin. Ayan siya. Ngayon, mag-list lang tayo ng 1/2. Kasi back parts kasi ito mga master eh. Kailangan kasi natin mag-list ng 1/2 kasi mas maliit kasi ang parts ng back kaysa sa front. Ngayon, ito naman yung i-connect natin. Ayan siya, i-connect natin. Tapos mamaya naman sa front naman, magdagdag naman tayo ng 1/2 kasi nagbawas tayo ng 1/2 sa back part. So, ito lang yung gaganyan natin mga master na ganyan. Tapos, ganyan. Ito yung na-mark natin na nag-list tayo ng 1/2. So, ayan siya. Tapos ditong banda mga master, igaganyan natin yan siya. Ayan, ganyan. Tapos, maglagay na ito ng dart ngayon mga master. Itong line na ito, at saka ito, i-divide lang natin ito ng 2. Kung ilan ito, 7 and 1/2, so 3 and 3/4. Ayan. Ayan siya. Tapos, 1/2 dito kasi 1 inch ito eh. Ayan, 1 inch ito, 1 inch na ito. Ayan siya. Tapos, dito, magsukat tayo dito ng 3 and 3/4. Ito siya. Ayan. Tapos, dito naman, mula sa taas, akitan tayo ng mga 1 inch or 1 and 1/2. Mark din tayo dito ng 3 and 3/4. Ito siya. Tapos, ito na yung i-connect natin para sa ating dart, mga master. I-ganyan lang natin siya. I-line lang natin to. Ganyan. Tapos ganyan. Ganyan. Tapos ganyan. So ito na yung ating tatahiin ng mga master na dart mga master mamaya sa pag tawag nito. Tahi. So ngayon dito na tayo sa armhole. Patapos na tayo dito. Sa armhole naman, itong line na ito, i-diretso lang natin to para makukuha tayo ng guide. Ayan. Tapos, dito, ito kasi yung dapat kasi magsusukat tayo dito ng kuwala kasi ako measurement dito ng back chest. Kung meron kayo measurement ng back chest mga master, dito kayo mag-measure. Mula dito, gitna, pwede kayo bumaba ng 1 inch. Ito yung back chest nyo mga master. Pero dahil wala tayong back chest, mula dito, down lang tayo dito ng 1/4. Ayan. 1/4. Ito yung i-connect natin para sa ating armhole. Iganyan lang natin yung mga master. Pwede mga 1/4 or di kaya 3/8 mga master. So ayan siya. Ito yung ating back armhole mga master na ito siya. Tapos ngayon, ito na yung ating mga master, ito na yung tahi, ito na yung fold, ito yung pinapindal ng kanyang laylayan. Ito yung tahi mga master, tahi talaga ito tahi na to. Ayan, tayo na ito. Maglagdag tayo ng allowance dito ng 1/2. Dito naman 1/2. Dito naman 3/8. Pwede kaya 1/2 din. So ngayon, gugupitin ko na ito mga master na with allowance na para parang ganito yung pagtabas ng tela. Dito magdagdag ako dito ng 1 inch allowance. Dito naman sa laylayan, ang dagdag ko naman dito is 2 inches sa laylayan para yun sa fold mga master. Para pag humaba, pag pahabaan pa, mayroon pang allowance. Ito siya. Ito, 1 inch yung allowance nung gagawin ko mga master, no? Para pag, halimbawa, sumikip, may ano pa siya, may allowance pa na pwede pa tayo mag-alter. Tapos dito, so yung allowance natin dito, depende sa inyo kung 1/4 o di kaya hanggang 1/2, pwede, okay lang yan siya. Ayan. So, ayan siya. So, ngayon, dahil ang style natin ito mga master ay mayroon siyang back na hiwa opening sa gitna. Ang ano naman ito, ang sukat naman dito mga master, mula dito
sukat ka dito ng 2 and 1/2. Standard yan mga master, 2 and 1/2. Ayan, 2 and 1/2. Ngayon, kapag sumabog ito, pwede ka dito hanggang 3 inches mga master sa mananahe. Ayan. Ito yung hiwa. Ayan, ano natin? Line natin. Ayan. Ito yung hiwa niya, nut mula dito 2 and 1/2. Ayan siya. Dahil optional ito mga master, ang design nito, pwede kang maglagay isang zipper sa side or sa likod. Ngayon, kung sa side ang zipper, pwedeng itong likod na ito ay buo. Dito ka na lang maglagay ng zipper sa side. Ngayon, kung gusto naman ng client nyo ay ang zipper ay sa gitna, ang automatic, ang gagawin ninyo mga master, ito yung cutting ninyo. Ika-cutting ninyo ito, maglalagay na kayo dito ng allowance na gaya nito na 1 inch o di kaya 3/4 kasi sa likod naman ito, okay lang siya. Ayan. So itong back na ito mga master, pwede na ito sa back na ito, para na ito sa Lunes hanggang Huwebes mga master. Sa lahat na ito, pwede na ito kasi halos lahat naman ng design sa Lunes hanggang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ay isang style lang sa likod mga master. So ayan siya. Ngayon, iguguhit ko lang yung banda sa kabila para makita nyo yung guhit din sa kabila. Guhitan natin. Yung dart lang, dart. Ito mga master, pwede nyo naman itong i-diretso, itong tahi na ito. Ito, pwede na kayo lumapas dito na kahit mga 1 inch, okay lang yan siya. Pwede ka rin bumaba dito kahit mga 1/2, okay lang yan siya. Itong dart ito sa likod, sa taas. So, ayan. So, ito na siya, buo na siya, buo. Buo ito mga master sa likod. Kung bubuuhin nyo, no, kung ang zipper dito, is dito kayo mag-start. Hatiin nyo ito. Ayan. Tapos ngayon, tapos tayo sa likod. Ang gagawin naman natin ngayon, ang susunod ay ang front. So, ito yung back parts niya mga master, no? Ito na yun siya. Ayan siya. So, gagawin natin ngayon ay ang front naman. So, kuha lang ako ng bagong pattern. So, ganoon pa rin naman ang procedure nito mga master. Ayan, ito yung buong pattern. Ipa-fold lang din natin ito mga master. Ayan, i-fold lang. Tapos, ito natin kukunin natin guide itong back parts. Ayan siya. So, ito mas mabilis na lang ito mga master kasi mayroon na tayong guide eh. Ayan. Ipantay lang natin ito dito sa gilid. Sa gitna, ayan. Tapos, ayan, pwede yung patungan na natin. Tapos, itong allowance natin, dito nag-allowance dito ng 1 inch. Ito na yung ating sewing sa front. Kasi itong gitna kanina eh, magdagdag kasi tayo dito ng 1/2 kasi nag-decide tayo dito ng 1/2. So ito na yun siya, ito na yung dinagdag natin. Ayan siya. Ayan, ito yung mark lang natin. Tapos dito sa laylayan, ito kasi yung fold natin sa allowance. Magdagdag lang tayo dito sa ito yung gitna, ito yung sa length ng back parts. Magdagdag lang tayo sa front ng 1 inch hanggang depende kung gaano sa kataba hanggang 2 inches, pero pwede ka dito standard dito ng dagdag is 1 inch hanggang 1 and 1/2. So ito siya. Dagdag na ako dito ng 1 and 1/4 na lang. Ayan siya. So ito siya. Ito yung ikukunin ko naman mga master. Ayan siya. Ito. Ayan. Ikukunin ko lang siya. Ayan. Ayan yung ating front. So ito yung kukonek natin. Itong line na ito. Ito connect natin siya. Ayan. Tapos ito. Tapos ito. Ayan. So ayan sa mga master. Tapos tingnan ko muna tanggalin ito, no. Itong guhit na ito mga master, baba lang ako dito ng 1 inch. Kasi front kasi ito, kailangan kasi mas mababa ng 1 inch ang front. So ito sa 1 inch siya, ito. Ibubuhit ko dito sa back, sa kabila. Kasi ito yung front eh. Ayan. Tapos ito, ililine ko rin ito para mayroon akong guide mamaya. Ayan. Tapos, itong line na ito, dapat ito pa ganyan sa pa-vertical. Sa pa-square ito, ganyan. Ito naman yung line sa ito. Sa front. Ayan siya. Kung ano yung haba natin nito, sukat, yun yung maging sukat natin dito. Diba, ito ang sukat ito ay
4 and 3/4. Dito 4 and 3/4 ka din. Ayan siya. Ito, i-mark lang natin ito. Ayan. Tapos, ito, i-mark natin tong 10 na front bus point. Ito, i-mark natin. Itong mga line na ito, ako, dahil, i-mark ko na lang din itong, mga line natin ditong pa ganyan, pa vertical, para hindi ako mali ito sa guide. So, ito siya. Ito, ilalayan ko na din dito para may mga complete yung guhit. So, ayan siya. Ayan, ito na yung ating front. Tapos ngayon, ang ating bus distance na ito siya ang ating bus distance ay 7. So, ito, magsusukatan tayo dito ng pag ganyan. Divide na natin to ng 2, 7, 3 and 1/2. So, ito siya. Ayan, i-mark lang natin, ganyan. Ayan siya. Magbaba lang tayo dito ng 1/2 o di kaya 1 inch hanggang 1 inch ito. So, magbaba lang ako dito ng 3/4. Mula dito sa bus point, 3/4 ako magbababa. Ayan siya. Kasi, hindi kasi pwedeng itama natin mismo sa bus point yung dart na, dart. Ordinary dart. Tapos dito, ang ating front figure ay 14 and 1/2. Ay, 15, sorry, 15. So, dito, magsukat tayo ng 15 mula dito, 15. Ito siya. Ayan. So, dito, 3 and 1/2. Dito, mula dito, kakailan ng 1 inch, o di kaya 2 inches, mark ka dito ng 3 and 1/2. Ayan. 3 and 1/2. Tapos, ito na yung ilaline mo. Ayan, ito yung ilaline natin mga master, ganyan. Ayan. Tapos, 1/2 tayo dito, 1/2. Kasi para dito sa dart ayan. Ganyan lang natin. Ayan. Tapos ganyan. Ito na yung ating front dart mga master. So, ayan na siya. So, ayan ang ating dart. Tapos ngayon, mula naman, gagawin natin itong armhole. Ito, straight lang natin ito ng ganyan mga master, no? Ilaline lang natin ganyan. Ayan. Ito yung sukat nito. Same sukat din dito. Ito, kunin mo lang yung gitna. Hindi kaya baba ka ng mga 1 inch, ganyan. Baba ka dito ng 1/2 mga master. Kung wala kang front measurement ng front chest, pero kung meron, dito ka magsukat. Ayan, dito. Tapos ito yung nagbaba tayo ng 1/2. Ito naman yung ilalay natin para sa kukunin natin sa G-curve ng front armhole to mga master. So, ayan siya, ating front armhole. So, ayan na siya. Tapos, ang design dito sa front ay mayroon siyang mula naman dito, mag-down lang tayo ng 2 and 3/4 hanggang 3 and 1/2. So dito, mag-down lang ako dito ng 3 inches, ay 3 inches na lang. Ito rin yung i-round ko mga master. Ayan siya. I-round ko yan siya. Ayan. So yung standard natin dito is 2 and 3/4 hanggang 3 and 1/2 mga master. Tapos mayroon yan ditong plates na single or double. Ayan, yung design dito double So mag-place ka na dito ng kahit mga 1/16 or 1/8 or kaya wala pang 1/4. Ayan siya. Ito yung plates. Ayan siya. Tapos, ito yung hiwa dito. Mula dito, down ka lang ng 2 and 1/2 standard din mga master. So, ayan siya. Ito yung ating lang natin. Mark lang natin. So, ayan siya. So, ngayon, patapos na tayo sa ating pattern. So ngayon, ita-check natin yung pattern kung tama yung natin measurement. So ganito naman ang pag-check mga master. Ayan, ito yung bus natin. Sukatan natin to, ganyan lang natin. Ayan. Tapos dito, ang sukatan natin ito kasi ito yung final measurement natin Ayan. Ganyan. Tapos yung dart natin dito, ibabawasan natin to mga master. Itong dart na to sa likod, ganyan. Tapos kung ilan yung kulang, magdagdag na lang tayo sa depende na sa inyo kung back or sa front o di kaya pantay. Halimbawa ito kulang kasi dito may bawas ako dito ako magdadagdag ng dito lang sa sa back na lang. Magdagdag ako dito ng 1/4. Ayan.
Kasi dito may 1/4 kasi na nabawas. Ito siya. Ito yung magiging final measurement ko, hindi na ito. So, ibig sabihin ito wrong na ito. Ayan siya. Ito yung checking natin mga master. Dapat mag-check tayo sa ating pattern para ano siya. Tapos dito naman sa front, para pag mag-check naman tayo, ganito naman. Ayan, ay sa back pala ito, ganyan. Dito tayo mag-start. List natin ng 1 inch. So, dito naman, ganyan. Ayan siya. Tapos dito naman, ganyan din ulit. Ganyan, tapos, ayan, tapos ganyan naman. Pagkatapos dito naman, ayan siya. So, 28. So, ayan siya. Ngayon, ang susunod na natin i-check kapag matapos na tayo dito, ito namang armhole. I-check na natin yung armhole. Ito na yung guhit natin. Kapag sumubra o kumulang, pwede tayong mag-akyat, pwede tayong bumaba. Ayan siya. So, check natin ang armhole. So, ilan kaya ito? Kung sumubra o bumaba, pwede naman tayo ano siya. So, sumubra siya ng 1/4. So, pwede ito magdagdag na ito kahit mga 1/8 na lang side by side. Ayan siya. So, ito siya. Ang ating armhole. So, okay na tayo sa ating armhole. Finish na. So, ngayon gugupitin ko naman ito na with allowance na para sa kung paano magtabas para naman sa tela. Ito yung ating sewing. Ayan siya. Dagdag na tayo ng sewing allowance. Ito yung fold na 2 inches. Ito ay 1/2 sewing allowance kayo dito mga master, no? Pwede rin mga 3/8, okay lang din yan siya. So ito, 1/4 or di kaya ano to, 3/8. May piecing ito mga master, no? Pisingan nyo ito. Pagkatapos ito, iguguhit ko naman yung ipipising nyo dito mga master eh. Ito, hindi ko to na gupit kanina kasi magki-checking pa kasi tayo sa armhole. So ayan siya. Ito na yung ating pattern ng ating teacher's school uniform sa araw ng Lunes. Ayan siya. So ayan siya. Ito yung ating front, ito yung ating pleats. Ayan siya. Ayan. So ngayon magpipising tayo mga master. Kung paano naman magtapos ng pising ay ganito naman. So ayan, tapos na tayo. Ito yung design niya. Dito pala sa ano pala, mayroon pa pala itong design dito sa may bandang baba, sa hips, sa waistline. So mula naman dito, ito yung sa figure natin, ayan. Tapos dito 1/2, ito siya. Ayan. Ito yung ilalay natin na lang natin mga master, ganyan siya. Ayan. Tapos ito, kung ilan ang laki-laki nito, siguro ang estimate ko nito nasa 1 inch to 2 inches itong design nito mga master sa front. So pagpalagay na natin itong 1 and 1/2 na lang. Sukat na lang dito ng 1 and 1/2. Ayan siya. Ito yung line mo. Paano yung mga master, medyo pa-curve yan siya ng konti. So ayan, ito yung design niya mga master. Para sa front. Ito yung tatahin natin siya sa. Ayan, ito may embroidery. Ayan siya. So, yun ya. Tapos ang ating pattern sa Lunes. So ngayon, kung paano naman magtabas ng piecing mga master, ganito naman ang pagtabas ng piecing mga master. Mula dito, 1 inch to 2 inches mga master. Ganyan siya. Ganyan mo lang. Ganyan. Ganyan. Para sa piecing kasi magpipiecing kasi tayo mga master dito eh. Tapos ganyan. Ayan. Bali, ang tabas mo nito, ganyan sa tela. Ayan. Ayan siya. Ganun naman din dito sa back. Ayan. Mga 1 inch to 2 inches yan. Pwedeng 1 and 1/2. Gaganyan mo lang. Ayan. Diretso mo yan hanggang dito. Kasi magtatay kasi yan dito yung mga master eh. Ayan. So, this is it. Ang ating school uniform ng ating Lunes mga master. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay sa Martes naman. So, dahil ang Martes kasi halos pareho ng sinasabi ko sa inyo. Pareho lang naman ang style ng back. So, back na lang yung gagamitin natin mga master. So, medyo madaldal na tayo dito. So, ito yung unang gagawin pa nating pattern. So, sa back, tapos na tayo sa back. Para sa front naman, kuha lang tayo ng panibagong pattern para sa style niya. So, ito siya. Ganun pa rin natin mga master. Ipo-fold pa rin lang natin siya. Ayan, ipo-fold. Ayan, ganyan.
Tapos, kung ano yung procedure na ginagawa natin dito nung una, ganoon pa rin. So, ayan. Tapos, ito, ilalay lang natin ito. So, ito, ilalay natin. So, madali-dali na tayo dito kasi meron na tayong back eh. Ayan, ito yung 1 inch ay length. Add tayo dito ng 1 and 1/4 or 1 inch. Ayan siya. Lalayan ko na lang tong dito. Ito yung ating line sa pa-curve, sa front, laylayan. Ayan siya. Tapos, ganun din dito. Maglayan tayo dito ng 1 inch, baba ng 1 inch. Ayan, ito ilalan lang natin to. Ayan siya. Tapos ito, ilalan ulit natin. Ayan. Tapos yung sukat ito kanina is 4 and 3/4. Sukat tayo dito ng 4 and 3/4 dito. 4 and 3/4. Ayan siya. Tapos ito ilalay natin to ulit. Ito yung ating bust point kanina. So, mark lang ako dito ng may na lang. Ito ilalayan din natin ulit. So, ito i-mark natin tong bust point. So, ito na siya. Ayan. So, para mas mabilis-bilis, unang ilalayan na lang natin itong armhole. Ito, ayan, line natin. Add ng 1/2. Ito yung curve natin. Ayan siya. Tapos dito, ang ating bust distance is 7. So, divide by 2. So, 3 and 1/2. Baba tayo ng 1/2 to 1 inch. So, baba lang ako ng 1/2 na lang dito. Tapos, ganun naman dito. Mula dito, 1 inch to 2 inches ang baba. Akyat pala. 3 and 1/2 dito, mula dito. Same distance dito. Tapos, ito naman, ang 15. Ayan, ito siya. Tapos, dito, 3 and 1/2. Ito yung ating kukonek na line. Ayan. Tapos, dito, 1/2 kasi 1 inch ang ating bust. Ating dart. Ayan siya. So, ayan ang ating front. Ngayon, kasi ang style nito ay pa V. So, mula dito sa itong line na ito, magda-down lang tayo ng 3 and 1/2 ay 4 inch pala, 4 inch to 4 and 1/2 o di kaya 3 and 1/2 to 4 and 1/2 ang ating ikukulang natin itong ilaline. So ito, ang gagawin natin dito, mag-ano tayo nito, gaganyan lang natin siya. Parang i-curve natin ito, dito banda sa taas, i-curve natin ito ng konti. Ganyan, gaganyan lang natin siya. Ganyan. So, ang distance ito, paalala ko lang ulit, 3 and 1/2 to 4 and 1/2. So, pag medyo maliit, 3 and 1/2. Pag medyo malaki natin, 4 and 1/2 siya. Kung depende kung paabutin nyo ng 5, pwede naman kasi nasa baba naman ito eh. So ito magbaba lang ako dito ng 4 na lang. Ganyan ko siya. Ayan. Kasi kung i-straight kasi natin ito mga master, i-straight kasi natin ito. Ayan, igaganyan kasi natin ito. Dito tayo tatama sa dapat igaganyan natin. So pwede kasi itong pag i-straight natin kasi ito, i-straight natin ito. Pwede kasi magano ito sa neckline sa kabandang front. Ayan, tatama siya kaya kailangan natin medyo ipapa-curve. Ayan siya. Tapos, ito dahil ang design nito, mayroon siyang ganito. Dito 1 inch ito mga master, mula dito 1 inch. Ayan, 1 inch yan. Tapos dito naman sa isa is 1/4. So, ayan na siya. Tapos ngayon, gugupitin na natin ito kasi patapos naman na tayo. Nang gaya na din kanina, may sewing allowance. Ito siya, 2 inches sa laylayan. Tapos dito naman is 1 inch.
So dito, hindi na tayo magsusukat ng mag-checking sa measurement kasi nasukat naman na natin ito kanina sa ano, sa first style. So ibig sabihin, okay na ito ang ating style na ito. Okay na yung measurement nito. So ayan siya. Ngayon, i-mark lang natin itong dark sa baba ay sa kabila. So ayan siya. So ngayon, igaganyan lang na natin siya. Ayan. Ayan na siya. So ayan. Dahil ang design naman kasi nito mga master ay kung tingnan natin yung tahi, mayroon itong padiretso sa ito sa pagganyan mga master, pagganyan. Ayan, diretso. So ang gagawin natin ito mga master, ibabalik ko na sa dati, igaganyan natin yan sa mga master. Mula dito, gaganyan natin yan siya. Gaganyan. Ito, isisibit pa lang ito hanggang dito, pwede ka dito hanggang sa gitna, o di kaya baba ka ng 1 inch, okay lang yan siya. Mula dito sa gitna, o di kaya baba ka ng 1 inch, depende o di kaya 1/2, ganyan. Igaganyan mo lang siya. Ganyan. Kung mayroon ka nito mas maganda, pero kung wala, pwede mag-estimate lang, ganyan lang siya. So, ayan. Tapos dito ka na ngayon tatama sa yung bus point mismo sa kanina na, tawag ito, 9, 10, ito siya. Ayan, ito yung mismo bus point, matatama na yun siya. Ngayon, ganun pa rin dito sa kabila, i-mark natin ha. Ayan. So, ito na yung kanyang design. Ayan, ito na siya. Ayan. So, ngayon, i-ano na natin to, no? Ito na line na ito, diretso na lang ito mga master, ganyan lang siya. Diretso ito. I-diretso natin yung line, no? Ayan, ito na yung line niya. Tapos dito, dahil 1 inch ito, igaganyan natin siya. Sundin na natin itong pa-curve ng konti. Ayan, tapos mula dito, mga master, ay 2 inches ito mga master. 2 inches. Ang lapad dito, hindi pa ganyan mga master, no? Pag ganyan po, pag ganyan. Ayan. Tapos dito naman sa baba, ano yan, hanggang 1/4 yata yun kasi medyo malaki yan sa baba na design. Pero pwede rin 1/2 lang. Ayan. So, depende na sa inyo kung gano'n ito kalaki. 2 inches or 2 and 1/2, pwede naman siya. So ito, ang gagawin ko lang dito is 2 inches, tapos dito 1/2 na lang. Ito na yung ilaline ko. Ito siya. Ayan, tapos ito naman para sa yung sa 1/2. So, ayan sa mga master ang ating design sa front. Ayan. So ito siya, ito siya. Ito yung dart natin, napipisilin natin yan sa mga master. So ganyan lang kapag design sa itong ito yung blue, ito naman itong isang blue. Ayan. Ayan, ito siya. Ito yung brown. So, tapos dito, maglagay ka pa rin dito ng piecing mga master. Ito piecing mo pa rin ito mga master ito. Kung paano naman maglagay ng piecing, ganyan pa rin siya. Ganyan. Ayan, tapos ganun din dito sa kabila. Ayan. Yung piecing mo. So ayan, nasa tao ito ang ating back mga master. So ayan siya. Ating back. Yung design natin ayan siya, So ayun po mga master, ito na po ang ating pagtatapos ng ating video tutorial sa pattern. So natapos na po natin ang ating ito, Martis design. At ito naman ang ating Lonis na design. Ayan siya mga master. So ayun po, hanggang dito na po aking video mga master. Sana po ay may matutunan kayo, mapag-aralan nyo mga master. Maraming po salamat sa panonood. At please like, share, comment, and subscribe din po mga master. At God bless po sa ating lahat. So, this is it. Ayan siya.